Sungkan. Part 1 tamong manambayanan. Sa gabi ng kabilugan ng buwan, ang hangin ay tila may dalang kakaibang enerhiya. Ako si Elias, isang manlalakbay na sa kabila ng aking pagod sa paglalakbay, ay hindi mapakali sa kakaibang pakiramdam na bumabalot sa akin. Habang naglalakad ako sa isang madilim na kagubatan, ang aking mga mata ay tila naakit sa isang liwanag na nagmumula sa di kalayuan. Sa aking paglapit, unti-unti kong nakikita ang isang lumang bahay na tila matagal nang iniwan. Ngunit ang liwanag ay hindi nagmumula sa loob ng bahay, kundi sa isang misteryosong figura na nakatayo sa harap nito. Isang matandang lalaki, ang kanyang mata ay puno ng hiwaga at tila may alam na lihim na hindi ko pa naiintindihan. "Halika, Elias," tawag niya sa akin. Tila alam niya ang aking pangalan kahit hindi pa kami nagkikita. Ang kanyang boses ay malalim, puno ng kasiguraduhan at misteryo. "Paano mo nalaman ang aking pangalan?" tanong ko, habang ang aking puso ay tumitibok ng mabilis. Ang kabilugan ng buwan ay nagdadala ng mga kaluluwa na may kapalarang mag-uugnay. Sagot niya, hindi man lang nag-aalinlangan. "Ako si Mateo, isang tagapangalaga ng mga kapalaran." Ang kanyang mga salita ay tila mga mahika na bumalot sa akin. Hindi ko alam kung paano, ngunit nagtiwala ako sa kanya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, kami ay naglakad papasok sa bahay, at ang malamig na hangin ay tila nagbabadya ng pagbabago. Sa loob, ang bahay ay puno ng mga lumang libro, mga simbolo na hindi ko kilala, at isang altar na may mga kandila na nagliliyab ng mahina. Ang amoy ng insenso ay pumuno sa hangin, at ang mga anino sa dingding ay tila sumasayaw sa kanilang sariling ritmo. "Ngayon," sabi ni Mateo, "ang gabi ay magdadala sa iyo sa isang bagong landas. Ngunit kailangan mo munang malaman ang tunay na layunin ng iyong paglalakbay." Ang kanyang mga mata ay tumitig sa akin, tila hinahanap ang sagot sa loob ng aking kaluluwa. Ano nga ba ang layunin ng aking paglalakbay? Sa mga taon ng aking paglalakbay, ang tanong na ito ay paulit-ulit na bumabalik sa akin, ngunit kailanman ay hindi ko nasagot. "Ang iyong kapalaran ay nakatali sa kapalaran ng iba," patuloy niya. "Isang kapalaran na magbabago sa gabing ito." Habang nagsasalita si Mateo, ang mga kandila sa altar ay tila lumakas ang liwanag, at ang buong paligid ay nagsimulang umikot. Ang aking paningin ay naging malabo, at ang aking katawan ay tila nawala sa akin. Sa isang iglap, nakita ko ang aking sarili sa ibang lugar, sa ibang panahon. Ang mga bundok ay mas mataas, ang hangin ay mas malamig, at ang mga tao sa paligid ko ay hindi ko kilala. Ngunit ang isang figura ay tumayo sa harap ko, isang babaeng may mata na puno ng lungkot at pag-asa. "Elias," tawag niya. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. "Ang ating kapalaran ay nag-uugnay sa gabi ng kabilugan ng buwan." Hindi ko alam kung paano, ngunit alam kong siya ang tinutukoy ni Mateo. Sa likod ng kanyang mga mata ay ang parehong hiwaga na nakita ko kay Mateo. Ang hangin ay nagdala ng isang malamig na simoy, at ang buwan ay tila mas maliwanag kaysa dati. Ang oras ay tila tumigil habang kami ay nagkatinginan. At sa sandaling iyon, alam kong ang aking kapalaran ay nagbago na. Ngunit paano? Ano ang mangyayari sa aming dalawa sa gabing ito ng kabilugan ng buwan? Sa gabi ng kabilugan na ng buwan, nang ang mga anino ng kagubatan ay tila buhay na gumagalaw, sinimulan ko ang aking paglalakbay kasama ang misteryosong tagapangalaga. Sa kanyang mga mata, naramdaman ko ang isang lihim na hindi ko mawari. Ang kanyang mga hakbang ay magaan, halos walang tunog, at ako'y nahirapang sumabay sa kanya sa makapal na damo ng kagubatan. Naglalakbay kami sa ilalim ng mga puno, na tila mga bantay sa kaharian ng mga diwata. Sa gabi ng kabilugan, ang kapalaran ay maaaring magbago, wika niya,
Halos bulong ang kanyang tinig, ngunit malinaw sa aking pandinig. Sa ilaw ng buwan, ang ating mga kaluluwa ay nagiging malinaw na tulad ng tubig na dumadaloy sa ilog. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit ang kanyang mga salita ay nagdulot sa akin ng kakaibang kirot, ng pagnanasa, na maunawaan. Patuloy kaming naglakbay. Ang malamig na hangin ng gabi ay tila may dalang mga bulong ng mga sinaunang kwento. Ang gabi pandaba parang isang walang katapusang misteryo na kailangan naming ipahayag. Sa aming paglalakbay, napansin ko ang kakaibang liwanag na nagmumula sa lupa. Ang mga bulaklak na hindi ko pa nakikita ay kumikinang. Ang kanilang mga talulot ay parang mga bituin na bumagsak sa lupa. Ang tagapangalaga ay yumuko at pumulot ng isang bulaklak. Inabot ito sa akin. Isang regalo, sabi niya at ngumiti ng misteryoso. Nang hawakan ko ang bulaklak, naramdaman ko ang isang kakaibang init na bumalot sa aking katawan. Ang init ay nagmula sa aking mga palad at kumalat sa aking buong pagkatao. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang biglaang pagbabago. Parang ang aking mga mata ay nakakita ng mga bagay na hindi ko pa napapansin dati. Ang mga puno ay tila nag-uusap. Ang hangin ay may dalang mga kwento ng mga sinaunang panahon. Nagpatuloy kami sa paglakbay hanggang sa narating namin ang isang maliit na sapa kung saan ang tubig ay kumikinang sa liwanag ng buwan. Ang tagapangalaga ay tumigil sa gilid nito at tinuro ang tubig. Dito mo makikita ang iyong kapalaran. Sabi niya, isang pahiwatig ng pagnanasa ang nasa kanyang tinig. Lumuhod ako sa tabi ng sapa at tumingin sa tubig. Ang aking refleksyon ay kakaiba. Parang hindi ako kundi isang ibang tao. Sa tubig, nakita ko ang imahe ng isang manlalakbay na may mga mata na puno ng kaalaman at karanasan. Ngunit sa likod ng imahe, may isang anino, ang tagapangalaga, na tila bahagi ng aking refleksyon. Sa gabi ng kabilugan, nagkakaroon ng pagkakataon ang kapalaran na magpalit. Sabi ng tagapangalaga, ikaw at ako, tayo ay magkaibang tao sa umaga. Ngunit sa gabi, tayo ay iisa. Ang kanyang mga salita ay nagdulot sa akin ng kaba. Ano ang ibig sabihin ng magpalit ng kapalaran? Sa isang sandali, naramdaman ko ang pag-usad ng oras. Ang kasalukuyan, nakaraan at hinaharap ay tila nagtagpo sa isang punto. Ang aking isip ay puno ng mga tanong. Ngunit ang tagapangalaga ay tahimik na nagmamasid. Sa hapon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang hangin ay tila naging mas mabigat. At naramdaman ko ang isang pagbabago. Ang aking mga mata ay nagising sa mga lihim ng mundo. At ang tagapangalaga ay tila nagkaroon ng ibang anyo. Isang anyo na puno ng mga alaala, ng paglalakbay at mga kwento. Siya ay hindi na isang estranghero. Siya ay isang bahagi ng aking pagkatao. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, naramdaman ko ang isang biglaang pagkabalisa. Ang tubig sa sapa ay nagpakita ng isang imahe. Isang imahe ng isang tao na kilala ko, ngunit hindi ko matandaan kung saan. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot at ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa na mahanap ang sagot sa kanyang mga tanong. Kapag ang liwanag ng buwan ay nawala, tayo ay babalik sa ating mga dating anyo, sabi ng tagapangalaga. Ang kanyang tinig ay puno ng pangungulila. Ngunit sa sandaling ito, tayo ay malayang magnilay-nilay sa ating kapalaran. Sa isang iglap, ang tubig ay naging malinaw muli, at ang imahe ay nawala. Ang tagapangalaga ay tumayo, at ako'y sumabay sa kanya. Patuloy kaming naglakbay, at ang liwanag ng buwan ay unti-unting naglaho sa likod ng mga ulap. Ngunit ang kanyang mga salita ay nanatiling bumabalot sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga tanong na hindi ko pa natutugunan. At sa dulo ng aming paglalakbay, sa ilalim ng liwanag ng umaga, naramdaman ko ang isang biglaang kirot ng pagnanasa na mahanap ang sagot.
Ngunit ang tagapangalaga ay nawala at ako'y naiwan sa aking pag-iisa. Ang aking puso ay puno ng pagnanasa na mahanap ang kapalaran na ipinakita sa akin ng buwan. Sa ilalim ng maliwanag na kabilugan ng buwan, nagpatuloy ako sa aking paglalakbay sa hindi ko pa nalalakbay na lupain. Ang hangin ay tila puno ng mga lihim at ang mga anino ng mga puno ay sumasayaw sa aking paligid. Ang aking puso ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit may isang bahagi sa akin na hindi maipaliwanag na nagtutulak upang ipagpatuloy ang paglalakbay na ito. Sa likod ng aking isipan, naroon ang imahe ng tagapangalaga. Ang estrangherong nagpalit ng kapalaran sa akin sa gabi ng kabilugan. Ang aming pagkikita ay isang kababalaghan, isang kwento na tila isinulat ng mga bituin. Sa unang tingin, siya ay isang ordinaryong nilalang, ngunit sa ilalim ng kanyang kalmanteng anyo ay naroon ang isang misteryo na nagbigay ng bagong kulay sa aking paglalakbay. Ito ay sa gabing iyon, sa kabilugan, na kami ay nagpalit ng kapalaran. Ang aking pagnanais na makahanap ng bagong landas at ang kanyang tahimik na tungkulin bilang tagapangalaga ay nagtagpo sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Habang naglalakbay ako, madalas kong naiisip kung paano nagbago ang aking mundo mula nang makilala ko siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaalaman, isang pag-unawa sa mga lihim ng kalawakan. Sa malamig na hangin ng gabing iyon, nagkaroon kami ng hindi inaasahang koneksyon. Isang pag-unawa na tila lampas sa oras at espasyo. Sa isang iglap, ang aming mga kapalaran ay nagkabit at ako'y naging bahagi ng kanyang mundo ng hiwaga. Ngunit sa kabila ng aming koneksyon, hindi pa rin ganap na malinaw sa akin ang kanyang layunin. Ano ang kanyang hinahanap sa akin? Bakit ako, sa lahat ng manlalakbay, ang kanyang napili? Ang mga tanong na ito ay patuloy na bumabagabag sa akin habang ako'y naglalakad sa landas na tila walang katapusan. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang kanyang presensya, isang hindi nakikitang gabay na nag-uugnay sa akin sa mas malalim na kahulugan ng aking paglalakbay. Sa kalagitnaan ng aking pag-iisip, biglang bumigat ang hangin. Ang buong paligid ay tila nagbago. Ang mga puno ay nagmistulang mas mataas. Ang liwanag ng buwan ay naging mas maliwanag. At ang mga tunog ay naging mas malinaw. Naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na tila bumabalot sa akin. Sa gitna ng aking pagkalito, narinig ko ang isang pamilyar na tinig, ang tinig ng tagapangalaga. "Anong hinahanap mo?" tanong niya. Ang kanyang boses ay tila nagmumula sa lahat ng direksyon. "Hindi ko alam," sagot ko. Ang aking puso ay puno ng pag-aalinlangan. Ngunit nararamdaman ko na may hinahanap akong mahalaga. "Ang bawat hakbang ay may dahilan, bawat paglalakbay ay may layunin," sagot niya. Ang kanyang boses ay puno ng karunungan. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng bagong pananaw sa akin. Sa kabila ng aming pagkakaiba, naroon ang isang pag-unawa na tila nag-uugnay sa aming mga kaluluwa. Ngunit sa kabila ng lalim ng aming koneksyon, naroon pa rin ang isang bahagi sa akin na nag-aatubili, isang bahagi na hindi pa ganap na handang tanggapin ang kapalaran na ibinigay sa akin. Sa gitna ng aking pag-iisip, biglang nagbago ang paligid. Ang mga puno ay tila naglaho, at ang liwanag ng buwan ay naging mas malabo. Ang hangin ay nagdala ng kakaibang lamig, isang lamig na tila bumabalot sa aking buong pagkatao. Narinig ko ang kanyang tinig muli, ngunit sa pagkakataong ito ay puno ng pag-aalala. "May darating na pagsubok," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng babala, "at kailangan mong maging handa." "Bakit?" tanong ko. Ang aking boses ay puno ng pag-aalinlangan. "Ano ang darating?" Ngunit bago pa siya makasagot, biglang naglaho ang kanyang presensya. Ang paligid ay naging tahimik.
Ang liwanag ng buwan ay bumalik sa dati, at ang mga puno ay muling nagpakita. Ako'y nag-iisa na naman sa isang landas na tila walang katapusan. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkawala, naroon ang isang parte sa akin na alam kung ano ang kailangan kong gawin. Sa kabila ng pag-aalinlangan, naroon ang isang pag-unawa. Isang pag-unawa na ang aking paglalakbay ay higit pa sa personal na paghahanap. Ito ay isang paglalakbay na puno ng hiwaga at mga pagbabagong hindi pa ganap na malinaw sa akin. Habang tinatahak ko ang landas, nararamdaman ko ang pagdating ng isang bagong isang yugto na puno ng mga pagsubok at pagkakatuklas. At sa likod ng aking isipan, naroon ang imahe ng tagapangalaga. Ang estrangherong nagpalit ng kapalaran sa akin sa gabi ng kabilugan. Ang kanyang pagkawala ay isang misteryo, ngunit ang kanyang presensya ay isang gabay. Isang gabay na nag-uugnay sa akin sa mas malalim na kahulugan ng aking paglalakbay. Sa pagdating ng bagong umaga, sa pagliwanag ng araw, alam kong ang aking paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Ang aking kapalaran ay isang kwento na puno ng hiwaga. At sa kabila ng pag-alinlangan, naroon ang isang bahagi sa akin na handang tanggapin ang hamon. Isang bahagi na handang tuklasin ang mga lihim ng gabi ng kabilugan. Ngunit sa likod ng bawat hakbang, naroon ang tanong na patuloy na bumabagabag sa akin. Ano ang darating? Sa ilalim ng liwanag ng kabilugan ng buwan, nagpatuloy ang aming paglalakbay ni Kael, ang misteryosong tagapangalaga na aking nakilala sa daan. Ang aming mga hakbang ay tila sinasabayan ng malamig na simoy ng hangin na nagdadala ng hindi maipaliwanag na kilabot sa aking balat. Mula nang magpalit kami ng kapalaran sa mahiwagang gabi, hindi ko pa rin lubos maisip ang mga pagbabagong naganap sa aking buhay. Kael, ano ba talaga ang nangyari noong gabing iyon? Tanong ko, habang tinatanaw ang malawak na kalangitan na tila ba nagsasalita sa akin. Ang gabi ng kabilugan ay isang bihirang pagkakataon, isang pagsasanib ng panahon at kapalaran. Sagot ni Kael. Ang kanyang boses ay tila isang mahiwagang awit na umuusal sa hangin. Ang mga estrangherong tulad natin ay maaaring magpalit ng landas, ngunit ang tunay na hamon ay kung paano natin ito haharapin. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan sa akin ng maraming katanungan. Bakit ako? Bakit siya? At ano ang tunay na layunin ng aming pagkikita? Habang naglalakad kami, napansin kong may pagbabago sa aking paligid. Ang mga puno ay tila nagsasalita. Ang kanilang mga dahon ay kumakaway sa akin, na para bang may nais silang iparating. Ang mga anino ng gabi ay naging mas makapal. At sa gilid ng aking paningin, tila may mga nilalang na nagmamasid sa amin. Mga nilalang na hindi ko mawari kung totoo o bahagi lamang ng aking imahinasyon. Kael, nararamdaman mo ba ang presensya nila? Tanong ko, habang ang kaba ay nag-uumpisang gumapang sa aking dibdib. Oo, sila'y mga bantay ng kagubatan. Hindi sila nananakit, ngunit kailangan nating mag-ingat, wika niya. Ang kanyang mga mata ay nagsasalamin ng karunungan ng mga sinaunang panahon. Ang aming landas ay nagdala sa amin sa isang maliit na lawa. Ang tubig nito ay kumikinang sa ilalim ng buwan. Doon, naalala ko ang mga alaala ng aking nakaraan, ang aking pamilya, ang mga pangarap na aking iniwan. Sa isang iglap, naramdaman kong muli ang bigat ng mga desisyong aking ginawa. Kael, pakiramdam ko ay nawawala ako. Ang mga pagbabago ay tila hindi ko kayang panghawakan. Pag-amin ko, habang ang aking tinig ay naglalaman ng pighati. Lahat tayo ay nawawala sa isang bahagi ng ating buhay. Ngunit minsan, kailangan nating tanggapin ang pagkaligaw upang makahanap ng bagong liwanag. Tugon ni Kael, ang kanyang mga salita ay tila isang gabay na nagliliwanag sa dilim. Habang nagpapahinga kami sa tabing lawa,
Naramdaman kong may kakaibang enerhiyang lumalapit. Isang malamig na simoy ang bumalot sa akin, kasabay ng isang mahiwagang tinig na tila nagmumula sa kailaliman ng tubig. Manlalakbay, ikaw ba'y handa na sa iyong bagong kapalaran? Ang tinig ay bumubulong, puno ng misteryo at awtoridad. Handa na ba ako? Tanong ko sa aking sarili, habang ang takot at pananabik ay naglalaban sa aking kalooban. Ang bawat hakbang ay simula ng bagong landas. Ngunit maging handa ka, sapagkat hindi lahat ng nagmamasid ay kaibigan. Babala ni Kael, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng pag-alala. Biglang, ang tubig sa lawa ay gumalaw at mula sa kalaliman nito ay lumitaw ang isang anyo. Isang matandang babae. Ang kanyang buhok ay tulad ng pilak na sinag ng buwan. Ang kanyang presensya ay tila nagdadala ng kapayapaan at kaguluhan sa parehong pagkakataon. Sino ka? Tanong ko, hindi maitago ang aking pagkabigla. Ako ang tagapaghatid ng kapalaran, ang bantay ng mga estranghero sa kanilang paglalakbay. Sagot niya, ang kanyang tinig ay puno ng karunungan at kapangyarihan. Ngunit tandaan mo, ang landas na iyong tatahakin ay hindi lamang sa iyong kapalaran. Ang iyong mga desisyon ay magbabago hindi lamang ng iyong buhay, kundi pati na rin ng mundo sa iyong paligid. Sa kanyang mga salita, naramdaman kong muli ang bigat ng aking sitwasyon. Ngunit bago ko pa man masagot ang kanyang mga pahayag, ang kanyang anyo ay naglaho. Iniwan akong puno ng katanungan at pag-aalinlangan. Kail, ano ang ibig sabihin nito? Tanong ko, habang ang kaba ay unti-unting bumabalot sa akin. Ang gabi ng kabilugan ay may sariling hiwaga. Ngunit tandaan mo, manlalakbay, sa bawat pagkakataon ay may nakaabang na kapalaran. At maaari itong maging simula ng isang mas malalim na paglalakbay. Sagot niya, ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa. Habang kami nagpatuloy, naramdaman kong ang bawat hakbang ay nag-aanyaya ng bagong pagsubok at pagkakataon. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong kasama ko si Kail. At sa gabi ng kabilugan, ang aking kapalaran ay patuloy na binubuo ng mga hindi inaasahang pagliko. Sa di kalayuan, isang anino ang lumitaw. Isang bagong anyo na nagbabadya ng panibagong yugto sa aming paglalakbay. Sino siya? Ano ang kanyang dala? Sa oras na iyon, alam kong ang aming kwento ay malapit ng magbago. Ngunit ang mga sagot ay nananatiling nakatago sa dilim ng gabi. Sa ilalim ng liwanag ng kabilugan ng buwan, ang kagubatan ay tila isang larawang inukit sa pilak. Isang tahimik na himig ng mga kuliglig ang pumapailan lang sa hangin, na parabang nagsisilbing seremonya sa gabing puno ng hiwaga. Hindi ko pa rin lubos maisip kung paano ako napadpad sa sitwasyong ito. Isang simpleng manlalakbay na ngayon ay tila bahagi ng isang kwentong pantasya na hinabi mula sa mga tala ng gabi. Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Ang kapalarang ito ay hindi sa iyo, bulong ng tagapangalaga. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na tila mga bituin. Siya ay isang estranghero sa isang di kilalang lupain. Ngunit sa kabila ng kanyang misteryo, may kung anong pamilyar sa kanyang presensya. Parang matagal ko na siyang kilala at ito ay isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Nais kong malaman, sagot ko, puno ng pag-aalinlangan. Sa bawat hakbang ko sa kagubatan, ramdam ko ang bigat ng pagbabago. Bakit ako? Ano ang papel ko sa lahat ng ito? Ngumiti siya, isang ngiti na puno ng kabatiran. Ang gabi ng kabilugan ay may kapangyarihang magpalit ng kapalaran. Ang ating mga landas ay nagtagpo hindi dahil sa aksidente, kundi dahil sa isang mas malalim na layunin. Sinundan ko siya habang naglalakad kami sa makitid na daanan ng kagubatan. Ang mga puno ay nagmistulang mga bantay na nagmamasid sa aming paglalakbay. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang kakaibang koneksyon sa lugar na ito
na para bang bahagi ako ng kanyang kalikasan. Sa gabing ito, patuloy niyang sinasabi, ang kapalaran ay maaaring magpalit at ang mga estranghero ay maaaring makahanap antap ng kanilang tunay na pagkatao. Naguguluhan pa rin ako sa kanyang mga sinasabi. Ano ang ibig niyang sabihin? Ako ba ay nasa isang paglalakbay upang tuklasin ang aking tunay na pagkatao o ito ay isang panaginip lamang na dulot ng mahiwagang gabi? Nakita mo ba ang ilog na iyon? Tanong niya, itinuturo ang isang kumikislap na linya ng tubig sa di kalayuan. Doon naganap ang unang palit kapalaran noong unang gabi ng kabilugan. Lumapit kami sa ilog at sa kabila ng agos nito, nakita ko ang mga anino ng nakaraan, mga anyo ng mga tao na tila gumagalaw sa tubig, nagsusumamo sa kapalaran na hindi nila lubos na maunawaan. Ang mga anyo ay hinahabol ng kanilang sariling mga pangarap, ngunit sa parehong pagkakataon, sila rin ay hinahabol ng kanilang mga takot. Ito ba ay isang sumpa? Tanong ko, habang pinagmamasdan ang mga anino sa tubig, o ito ay isang biyaya? Sa pananaw mo, sagot ng tagapangalaga. Ang kapalaran ay maaaring maging sumpa kung hindi mo tinatanggap, ngunit ito rin ay maaaring maging biyaya kung iyong yakapin. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa aking katawan at sa likod ng aking isipan, may isang kislap ng kamalayan na tila nagsasabi ng isang lihim na matagal nang nakatago. Ako ay isang manlalakbay? Oo, ngunit sa gabing ito, ako rin ay isang saksi sa kapangyarihan ng kabilugan. Ngunit paano ko malalaman ang aking tunay na kapalaran? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan. Ang sagot ay tila nakatago sa likod ng bawat anino sa tubig. Ngumiti ang tagapangalaga, at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang isang liwanag na tila sumasalamin sa lahat ng aking pag-aalinlangan. Ito ang iyong susubukan, sabi niya, ang iyong paglalakbay ay hindi pa nagtatapos. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang enerhiya na bumalot sa akin. Ang ilog ay biglang nagbago. At sa gitna ng agos nito, nakita ko ang isang anyo. Isang anyo na tila katulad ko, ngunit iba sa parehong oras. Ang estranghero sa tubig ay ngumiti at sa kanyang ngiti, naramdaman ko ang isang koneksyon na hindi ko maipaliwanag. Ikaw ba ay bahagi ng akin? Tanong ko sa anyo, ngunit sa halip na sumagot, siya ay naglaho sa agos ng ilog, na para bang isang anino lamang ng aking isip. Nagsisimula na ang palit kapalaran, sabi ng tagapangalaga. At sa kanyang tinig ay naroon ang isang kislap ng pag-asa at takot. Anuman ang iyong piliin, ito ay magiging bahagi ng iyong kwento. Sa gabing ito ng kabilugan, ang kapalaran ay nagpalit at ako ay naiwan sa harap ng isang pagpipilian na hindi ko lubos na maunawaan. Ang ilog ay patuloy na umaagos at sa kanyang agos, ako ay dinala sa isang bagong landas. Isang landas na puno ng hiwaga at pag-asa. Ang gabing ito ay hindi lamang isang kwento ng dalawang estranghero na nagpalit ng kapalaran. Ito ay isang kwento ng pagtuklas ng sarili, isang kwento ng paglalakbay sa ilalim ng liwanag ng kabilugan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang tanong ang nananatili, ano ang kahulugan ng aking kapalaran sa kwentong ito? Sa kabilugan ng buwan, sa isang lumang tulay na tila wala nang nakakatawid, nagkita kami ng misteryosong tagapangalaga sa ikalawang pagkakataon. Ang gabing iyon ay puno ng mga tanong na hindi ko alam kung paano ko sasagutin. Ang hangin ay may dalang malamig na haplos, tila mga kaluluwa ng nakaraan na bumubulong sa akin. Ako ay isang manlalakbay, palaging nasa paglalakbay. Palaging naghahanap ng hindi ko alam. Ang tagapangalaga, na may mga mata na kasing lalim ng gabi, ay nakatayo sa dulo ng tulay. Nagsimula kaming maglakad sa gitna
Ang mga hakbang namin ay tahimik, ngunit puno ng pag-iingat. Hindi ko alam kung bakit ako narito. Hindi ko alam kung bakit tila may magnetong humihila sa akin patungo sa kanya. May mga bagay na hindi mo maiiwasan. Kahit pa anong gawin mo, wika niya. Habang tumigil kami, sa gitna ng tulay. Nakatingin siya sa akin. Tila binabasa ang bawat hibla ng aking pagkatao. Ano ba ang hinahanap mo, manlalakbay? Hindi ko alam ang sagot. Ano nga ba ang hinahanap ko? Ang mga tanong ko ay tila mga bituin sa langit. Nagkukumpol ngunit hindi ko maabot. Hinahanap ko ang aking sarili, sagot ko. Bagamat alam kong ito'y kulang. Ngumiti siya, isang ngingkiti na may halong kalungkutan at pag-unawa. Minsan, ang sarili ay natatagpuan sa mga hindi inaasahang lugar, sa mga hindi inaasahang tao. Kinapa ko ang maliit na bag sa aking balikat. Ang laman nito ay mga bagay na hindi ko maipaliwanag, isang lumang pocket watch, isang piraso ng salamin na may nakaukit na mga simbolo at isang punit na mapa. Ang mga ito ang aking mga alaala, ang mga ito ang aking mga bakas. Bakit tayo narito? Tanong ko sa kanya. Sa pag-asang may mga sagot siyang hindi ko pa naririnig. Bakit nga ba? Sagot niya, na tila isang eko ng aking sariling boses. Sa gabi ng kabilugan, may mga kapalarang nagtatagpo. Baka sakaling sa gabi ring ito, may mga kapalarang magpapalit. Nagsimula siyang maglakad patungo sa pampang ng ilog. Sinundan ko siya. At bawat hakbang ay tila isang hakbang palapit sa kung anuman ang hinahanap ko. Sa ilalim ng tulay, sa tabi ng ilog, may isang altar na gawa sa bato. Dito niya inilagay ang kanyang kamay at naramdaman ko ang pagyanig ng lupa. Nalaman ko na, sabi niya, na ang bawat tao ay may kapalarang nakaukit na. Isang kapalarang maaaring baguhin, ngunit may kapalit. Tumingin siya sa akin, at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang aking sarili. Isang kaluluwang naglalakbay, naghahanap, ngunit hindi sigurado kung ano ang dapat hanapin. Ano ang kapalit? Ano ang kailangan kong gawin? Pumili ka, sagot niya. Kung nais mong magpalit ng kapalaran, kailangan mong isuko kung ano ang meron ka ngayon. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Ang kapalarang ito, na tila isang kulang na bahagi ng aking pagkatao, ay isang bagay na hindi ko nais na isuko. Ngunit paano kung ang kapalarang ito ay hindi talaga para sa akin? Paano kung may mas nararapat para sa akin? Sa altar, may isang piraso ng salamin, katulad ng nasa aking bag, ngunit mas malaki. Tumingin ako sa salamin at sa aking pagtingin ay nakita ko ang isang mundo na pamilyar, ngunit hindi ko kilala. Isang mundo kung saan ako'y hindi isang manlalakbay, hindi isang estranghero, kundi isang tagapangalaga. Sa likod ng salamin, tila may anino na dumadaloy. Isang anino na hindi ko alam kung sa akin o sa kanya. Bago magpalit ng kapalaran, kailangan mong malaman kung ano ang tunay mong hinahanap. Pulong niya. Ang mga tanong at sagot ay tila naglalaro sa aking isipan. Paano kung ang kapalaran ko ay hindi sa paglalakbay, kundi sa pamumuhay bilang isang tagapangalaga? Paano kung nasa harap ko na ang sagot, ngunit natatakot akong harapin ito? Sa paglipas ng mga sandali, naramdaman ko ang pagdaloy ng malamig na hangin at sa isang iglap, ang salamin ay nagliwanag. Isang liwanag na tila nagbubukas ng daan patungo sa isang bagong mundo. Sa likod ng liwanag, ang tagapangalaga ay nakangiti. Ngunit sa ngiting iyon ay may kirot na hindi ko maipaliwanag. Minsan, ang pagpapalit ng kapalaran ay isang hakbang ng pananampalataya. Sabi niya, habang unti-unting naglaho ang liwanag at ang salamin ay bumalik sa dati nitong anyo. Sa puntong iyon, isang malalim na tanong ang bumangon sa aking isipan. Paano kung sa gabi ng kabilugan, kami ay nagpalit ng kapalaran?
Paano kung ang tagapangalaga ay ang manlalakbay at ako ay ang tagapangalaga? Ang hangin sa paligid ay lumamig at sa kabila ng aking pag-aalinlangan, naramdaman ko ang pagyakap ng bagong kapalaran na nakalaan sa akin. Ngunit sa likod ng aking isipan, isang boses ang bumubulong, isang boses na nag-iwan ng tanong na hindi ko pa masagot. Sino nga ba ako sa bagong kapalaran na ito? Sa ilalim ng maliwanag na kabilugan ng buwan, nagpatuloy kami sa aming paglalakbay. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila bumubulong ng mga lihim sa aking pandinig, habang ang aking mga mata ay nakatuon sa daan sa harapan. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang kakaibang enerhiya na tila bumabalot sa akin, isang pakiramdam na hindi ko mawari kung ito ba ay nagbibigay kumpiyansa o nagbababala sa akin sa panganib. Ang liwanag ay magdadala sa atin sa tahanan, wika ng misteryosong tagapangalaga na kasama ko. Sa kanyang boses ay naroon ang tiwala, isang tiwala na tila nagsasabi na ang lahat ng ito ay bahagi ng isang mas malawak na plano. Ang kanyang pangalan ay Alon, isang pangalan na kasing banayad ng agos ng dagat. Ngunit sa likod ng kanyang katauhan ay nararamdaman ko ang kalaliman ng kanyang kaalaman. Alon? Tanong ko, bakit mo ako pinili sa gabing iyon? Ano ang nakita mo sa akin na wala sa iba? Ngumiti siya, isang ngiting puno ng misteryo at pag-unawa. Hindi ko ikaw ang pinili, kundi ang kapalaran mo ang pumili sa akin. Ang gabi ng kabilugan ay may kakayahang magbukas ng daan patungo sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Sa gabing iyon, nakita ko ang liwanag sa iyong mga mata, isang liwanag na matagal ko nang hinahanap. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Ang aming mga yapak ay bumubuo ng musika sa tahimik na kagubatan. Ang mga puno sa paligid ay tila nagbabantay, mga saksi sa aming paglalakbay, patungo sa hindi pa namin nalalaman. Sa kabila ng kadiliman ng gabi, ramdam ko ang liwanag na sinasabi ni Alon, isang liwanag na hindi lamang mula sa buwan, kundi mula rin sa loob ng aking sarili. Narito na tayo, bulong ni Alon habang tumigil kami sa harap ng isang sinaunang pintuan na gawa sa kahoy at bakal. Ang pintuan ay natatakpan ng lumot, tila isang bahagi ng kalikasan na matagal nang nakatago sa paningin ng tao. Ito ang tahanan ng liwanag, ang lugar kung saan nagsisimula ang lahat. Binuksan ni Alon ang pintuan at pumasok kami sa loob. Ang loob ng tahanan ay puno ng mga kakaibang bagay, mga lumang aklat, mga kristal na kumikinang kapag nasisilayan ng liwanag at mga larawan ng mga taong hindi ko kilala. Sa isang sulok ay naroon ang isang salamin na tila umaakit sa akin na lumapit. Nagtungo ako sa salamin at sa aking paglapit ay nakita ko ang aking sariling refleksyon. Ngunit may isang bagay na kakaiba. Ang refleksyon ay tila gumagalaw nang hindi ko ginagawa. Isang refleksyon na may sariling buhay. Ito ang iyong kahapon, sabi ni Alon na nasa likuran ko. Ang salamin na ito ay nagbibigay daan sa iyo na makita ang mga bahagi ng iyong sarili na matagal mo nang kinalimutan. Sa mga mata ng aking refleksyon, nakita ko ang isang batang lalaking puno ng pag-asa at pangarap. Naaalala ko ang mga panahong iyon kung saan ang mundo ay puno ng posibilidad at walang anumang hangganan. Ngunit habang patuloy kong pinagmamasdan, unti-unting nagbago ang refleksyon mula sa isang batang puno ng pag-asa hanggang sa isang lalaking puno ng pagdududa at takot. Ang salamin na ito ay hindi lamang tungkol sa nakaraan, sabi ni Alon, kundi pati na rin sa mga hinaharap na maaari mong likhain. Ang kapalaran ay hindi nakatadhanang mag-isa. Ito ay hinuhubog ng mga desisyon na iyong ginagawa. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Ano nga ba ang nais kong likhain para sa aking hinaharap? Sa gabing ito, sa ilalim ng kabilugan ng buwan,
Ang tanong na iyon ay tila sumasalamin sa salamin na nasa harapan ko. Ngunit bago ko pa man mahuli ang sagot, biglang nagbago ang lahat. Ang liwanag mula sa salamin ay naging mas maliwanag at ang aking paligid ay unti-unting naglaho. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking mundo, isang pag-ikot na tila nagdadala sa akin sa ibang dimensyon. Sa isang iglap, naramdaman ko ang lupa sa ilalim ng aking mga paa at ang hangin na pumapalo sa aking mukha. Ngunit hindi na ako nasa loob ng tahanan ni Alon, kundi nasa isang lugar na puno ng liwanag, isang lugar na hindi ko pa nakikita. At doon, sa gitna ng liwanag, nakita ko ang isang figura na tila ako, ngunit hindi ako. Siya ay nakangiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at kalinawan. Ikaw ang liwanag, bulong ng figura, sa iyong sariling kapalaran. Sa sandaling iyon, naunawaan ko na ang aking paglalakbay ay simula pa lamang. Ngunit ang tunay na twist, ang tunay na misteryo ay kung paano ko haharapin ang sarili kong liwanag sa hinaharap. Sa pagbalik ko sa realidad, alam ko na ang aking pag-asa ay hindi lamang sa mga kamay ni Alon, kundi sa aking sariling kakayahan na baguhin ang aking kapalaran. Ang gabing iyon sa ilalim ng kabilugan ay nagsilbing paalala na ang liwanag ay nasa loob ko, naghihintay lamang na magising. Sa gabi ng kabilugan ng buwan, nagising ako sa isang kakaibang pakiramdam. Ang malamig na hangin ng disyerto ay tila may daladalang mga bulong na hindi ko mawari. Sa aking paglalakbay, palaging may mga senyales, mga palatandaan na gumagabay sa akin, ngunit ang gabing ito ay tila may ibang ipinapahiwatig. Ako'y isang manlalakbay, palaging nasa kalsada, hinahanap ang mga lugar na wala sa mapa. Sa aking paglalakbay, nakilala ko ang isang misteryosong tagapangalaga. Siya'y palaging nandoon, sa gilid ng aking paningin, isang anino sa likod ng mga puno, isang hikbi sa hangin. Hindi ko siya lubos na kilala, ngunit alam kong siya'y may papel na ginagampanan sa aking kapalaran. Sa gabi ng kabilugan, kami nagtagpo sa gitna ng disyerto. Ang kanyang anyo ay parang alon ng tubig, nagbabago-bago sa bawat galaw ng hangin. Panahon na, wika niya. Ang boses ay parang awit ng mga bituin. Hindi ko alam kung ano ang kanyang tinutukoy, ngunit naramdaman kong ito'y mahalaga. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, sinusubukang intindihin ang kanyang mahiwagang pahayag. Ang kapalaran natin ay magpapalit ngayong gabi, sagot niya. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng mga lihim. Sa ilalim ng kabilugan ng buwan, ang ating mga landas ay magiging isa. Sa una, hindi ko maintindihan. Paanong ang kapalaran namin ay magpapalit? Ako'y isang manlalakbay. Palaging naghahanap, palaging naglalakbay. Siya'y isang tagapangalaga, isang misteryosong nilalang na tila may kapangyarihan sa likod ng bawat hakbang. Ngunit habang ang oras ay lumilipas, unti-unti kong naramdaman ang pagbabago. Ang hangin ay tila nagkaroon ng ibang amoy. Ang mga bituin ay kumikislap ng kakaiba. Ang disyerto ay nagkaroon ng buhay na hindi ko pa nararanasan. At ang aking puso ay nagkaroon ng kakaibang tibok, isang tibok na tila hindi akin. Makinig ka, sabi niya. Ang kanyang boses ay nagkaroon ng lalim na hindi ko pa naririnig. Sa ilalim ng kabilugan, ang ating mga kwento ay magtatagpo. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kanyang presensya sa loob ko. Ang aking mga mata ay nagkaroon ng kakaibang liwanag, na para bang ang kanyang mga alaala ay naging akin. Ang kanyang mga alaala ng mga lugar na hindi ko pa nararating, mga damdamin na hindi ko pa nararanasan, ay naging bahagi ng aking pagkatao. Ano ito? Tanong ko, takot at pagkamangha ang bumalot sa aking dibdib. Ito ang kapalit ng kapalaran, sagot niya. Ang kanyang mga salita ay tila bumabalot sa akin. Ito ang simula ng bagong kwento.
At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kanyang mga hakbang sa aking mga paa. Ang kanyang landas ay naging akin. Ang kanyang misyon ay naging bahagi ng aking layunin. Ako'y hindi na lamang isang manlalakbay. Ako'y isang tagapangalaga. Isang bahagi ng mas malawak na kwento. Ngunit paano ako? Tanong ko, kinakabahan sa bagong responsibilidad na nakaatang sa aking balikat. Ikaw ay magiging tagapangalaga ng mga lihim, ng mga kwento. Tugon niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. At ako'y magiging manlalakbay. Palaging naghahanap, palaging naglalakbay. Sa ilalim ng kabilugan ng buwan, kami naging bahagi ng isa't isa. Ang kapalaran ay nagpalit. Ang kwento ay nagkaroon ng bagong simula. At ang gabi ay naging saksi sa isang pagbabago na hindi ko inasahan. Ngunit habang kami naglalakad sa bagong landas, naramdaman ko ang kakaibang presensya. Isang presensya na tila nagmamasid, nag-aabang sa likod ng bawat anino. Isang presensya na tila may ibang balak sa aming kapalaran. At doon ko napagtanto na ang aming kwento ay hindi pa tapos. May bagong twist na naghihintay, isang panibagong hamon na magdadala sa amin sa mas malalim na paglalakbay. Ang gabi ng kabilugan ay simula lamang ng isang masalimuot na kwento. Isang kwento na puno ng mga pagbabago, mga lihim, at mga hindi inaasahang pangyayari. Habang naglalakad kami sa landas na hindi namin alam ang dulo, ang presensya ay patuloy na nagmamasid. Sa likod ng bawat hakbang, sa gilid ng bawat anino, ang misteryo ay patuloy na nananatili. Isang misteryo na magbibigay ng twist sa aming kapalaran at maghahatid sa amin sa bagong yugto ng aming kwento. Sa ilalim ng maliwanag na kabilugan ng buwan, naramdaman ko ang kakaibang kilabot na bumabalot sa paligid. Ang bawat hakbang ko ay tila nag-uumapaw sa hindi maipaliwanag na enerhiya. Ako'y isang manlalakbay, laging nasa paghahanap ng mga lugar na hindi pa natutuklasan. Ngunit sa gabing ito, ang aking paglalakbay ay nagbunga ng isang kakaibang karanasan. Nakilala ko si Amara, isang misteryosong tagapangalaga ng isang lumang puno sa gitna ng kagubatan. Ang kanyang presensya ay parang hangin, hindi mo nakikita, ngunit damang-dama mo. Ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng mga lihim ng mundo, mga kwento ng nakaraan, at mga pangarap ng hinaharap. Nang kami magtagpo, nagkaroon kami ng kakaibang koneksyon. Parang may puwersang nagtutulak sa amin na magpalitan ng mga kwento, mga pananaw, at sa hindi inaasahang pagkakataon, mga kapalaran. Sa ilalim ng kabilugan ng buwan, sinabi ni Amara ang kanyang panukala. Paano kung ang iyong kapalaran ay maging akin at ang akin ay maging iyo? Hindi ko agad naintindihan ang kanyang ibig sabihin, ngunit sa kanyang mga mata ay nakita ko ang pagnanasa para sa pagbabago. Sa aking paglalakbay, palagi kong hinahanap ang bago at kakaiba, kaya't ang alok na iyon ay hindi ko tinanggihan. Sa isang simpleng paghawak ng kamay, naramdaman kong may kakaibang nangyari. Parang ang oras ay tumigil at sa isang iglap, naramdaman ko ang bigat ng kanyang mundo. Ramdam ko ang responsibilidad ng pagiging tagapangalaga, ang koneksyon sa kalikasan na hindi ko pa nararanasan. Sa bawat paghinga, nararamdaman ko ang tibok ng mga puno, ang bulong ng hangin, at ang mga lihim ng lupa. Samantala, si Amara ay naramdaman ang kalayaan ng isang manlalakbay, ang pagnanasa para sa walang katapusang paggalugad, ang kasiyahan sa bawat bagong tanawin. Ngunit sa pagbabagong iyon ay may hatid na panganib. Sa kalagitnaan ng gabi, habang kami nakaupo sa ilalim ng puno, naramdaman ko ang kakaibang paggalaw sa paligid. Ang lupa ay tila umuunggol. Ang hangin ay nagdala ng mga bulong ng babala. May paparating, bulong ni Amara, gamit ang tinig na puno ng pag-aalala. Hindi ko alam kung ano ang kanyang tinutukoy, ngunit sa bawat segundo,
ay nararamdaman ko ang paglapit ng panganib. Ang mundo ng tagapangalaga ay puno ng misteryo, ng mga hindi nakikitang puwersa na nagbabantay. At sa gabing ito, isang bagay na hindi ko pa nakikita ang nagbabadya. Habang ang hangin ay naglalakas, ang mga dahon ay nagsimulang sumayaw, at ang mga anino ay nagsimulang gumalaw sa paligid namin. Parang may buhay ang kagubatan na tila hindi namin kontrolado. Ito ang dahilan kung bakit hindi ko rin nais ang aking kapalaran, sabi ni Amara. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Sa kabila ng takot na bumabalot sa amin, naramdaman ko ang pagnanasa na harapin ang anumang paparating. Sa kabila ng aking pangamba, alam kong kailangan kong alamin kung ano ang kahulugan ng aming pagpapalit ng kapalaran. Alam kong may nakatagong lihim sa bawat sulok ng kagubatan, at sa gabing ito, ako ang naging tagapangalaga ng mga lihim na iyon. Sa biglang pag-ihip ng hangin, isang anyo ang lumitaw mula sa likod ng puno, isang nilalang na hindi ko pa nakakikita. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab na parang apoy, at ang kanyang presensya ay puno ng kapangyarihan. Hindi ko alam kung siya'y kaibigan o kaaway, ngunit sa kanyang pagngiti, nakita ko ang kanyang intensyon. Ikaw na ang bagong tagapangalaga. Sambit niya, ang kanyang tinig ay tila musika na naglalakbay sa hangin. Ngunit hindi mo pa alam ang tunay na halaga nito. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang mga larawan ng mga nakaraang tagapangalaga, mga kwento ng pagsubok at tagumpay. Ngunit sa dulo ng kanyang mga mata, nakita ko ang imahe ng sarili ko. Isang manlalakbay na wala sa tamang lugar. Itinakda na ang bagong kapalaran, sabi ng nilalang, ngunit hindi mo pa alam ang mga panganib na kaakibat nito. Sa pagwawakas ng kanyang mga salita, naramdaman ko ang bigat ng bagong responsibilidad. Ngunit kasabay nito, naramdaman ko ang pag-asa na dala ng bagong simula. Sa ilalim ng kabilugan ng buwan, kami naharap sa isang bagong yugto ng aming kwento. At sa puntong iyon, naramdaman ko ang kakaibang paggalaw sa likod ko, isang malamig na hangin na dumampi sa aking batok. Sa paglingon ko, nakita ko ang isang piraso ng papel na lumulutang sa hangin, tila ito'y may daladalang lihim na nagbabadya sa akin. Sa pagguhit ng aking mga mata sa papel, ang mga salita ay nagsimulang mag-anyo, isang mensahe na hindi ko inaasahan. Ang kapalaran ay laging may kapalit, bulong ng hangin. Ngunit ano ang kaya mong isakripisyo? Sa gabing iyon, sa ilalim ng kabilugan ng buwan, natuklasan ko ang tunay na halaga ng aming pagpapalit ng kapalaran at ang pang-anib na dala nito. Sa kabilugan ng buwan, ang mundo ay tila nakabibighaning inaanyayahan ang sinuman na nangahas na maglakbay sa ilalim ng mga bituin. Ako, isang manlalakbay na palaging naghahanap ng kwento sa mga sulok na hindi pa nararating, ay naglalakad sa isang makipot na landas na tila nagtatago ng lihim ng kalikasan. Sa bawat hakbang ko, ramdam ko ang malamig na dampi ng hangin na parang may ibinubulong. At ang kaluskos ng mga dahon ay tila musika na sinadyang likhain para sa gabing ito. Sa di kalayuan, namataan ko ang isang kakaibang anyo sa tabi ng ilog na kumikinang sa liwanag ng buwan. Siya ay isang estranghero, hindi pamilyar sa aking mga mata, ngunit kinagigiliwan ng aking kuryosidad. Nakasuot siya ng balabal na parang hinabi mula sa tala ng kalangitan, at ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang bituin sa gitna ng kadiliman. Nagpakilala siya bilang isang misteryosong tagapangalaga. Ang kanyang boses ay tila may mahika na nagpapakilig sa bawat salitang kanyang binibigkas. Sa gabing ito, wika niya, ang kapalaran ay may kapangyarihang magbago. Sa ilalim ng kabilugan, ang mundo ay nagiging entablado ng mga pangyayari na hindi inaasahan. Naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na lumulukob sa paligid namin.
Ang mga alon ng ilog ay biglang naging mas mabilis. Ang mga puno ay tila nag-ugat ng mas malalim sa lupa. At ang hangin ay may dalang pag-asang hindi kumawari. Naging totoo ang mga salitang binitiwan ng tagapangalaga. At sa kabila ng aking pagdududa, hinayaan kong dalhin ako ng kanyang pangungusap. Hinamon niya ako ng isang kakaibang kasunduan, isang pagpapalit ng kapalaran. Kapag pumayag ako, ang aking kwento ay magiging kanya. At ang kanyang kwento ay magiging akin. Ang ideya ay tila baliw. Ngunit sa mga ganitong pagkakataon, ang baliw ay kadalasang may karunungang nakatago. Sa aking pag-iisip, ang pagnanais na maiba ang landas na aking tinatahak ay naging mas malinaw kaysa sa takot na maaaring bumabalot sa akin. Ipinapangako ko sa iyo, sabi niya, habang iniabot ang kanyang kamay. Ang kapalaran mo ay magiging mas makulay, ngunit hindi mo ito makokontrol. Sa pagdampi ng kanyang kamay, naramdaman ko ang pag-agos ng enerhiya na tila nagpatibok sa aking puso ng mas mabilis. Ang aking mga mata ay bumigat at ang aking kamalayan ay tila lumulutang sa pagitan ng realidad at panaginip. Sa isang iglap, ang mundo ay umikot ng mabilis at ang mga bituin ay tila naglalaban-laban sa kanilang liwanag. Nang bumalik ako sa katinuan, natagpuan ko ang aking sarili sa isang lugar na hindi ko inaasahan. Ako ay nasa gitna ng isang lungsod na puno ng mga tao. Ang kanilang mga mukha ay hindi pamilyar, ngunit tila kilala ko ang bawat isa. Ang aking damdamin ay pinaghalong takot at pananabik dahil ang kapalaran na aking nakuha ay hindi na ang akin dati. Sa mga araw na lumipas, natuklasan ko ang mga panibagong kakayahan na hindi ko akalaing posibleng mangyari. Ang aking mga hakbang ay nagiging musika sa bawat daan. Ang aking mga salita ay nagiging mga kwento na nagbibigay inspirasyon sa mga nakikinig. Ngunit sa likod ng mga ito, ang misteryo ng tagapangalaga ay nagpatuloy, tila may lihim na hindi pa niya ibinubunyag. Isang gabi, habang ako'y naglalakad sa ilalim ng parehong kabilugan ng buwan, naramdaman ko ang pagkirot sa aking dibdib. Ang mundo ay muling nag-iba, ang mga bituin ay tila nakipag-usap sa akin, at ang mga alon ng ilog ay nagdala ng isang mensahe. Sa likod ng mga puno, namataan ko ang tagapangalaga. Ang kanyang balabal ay mas maliwanag kaysa dati. Ang kanyang mga mata ay may dalang pahiwatig na hindi ko maintindihan. Ang kapalaran ay palaging may kasamang halaga. Wika niya. Isang bagay na dapat isakripisyo upang makamit ang kapangyarihang ito. Sa sandaling iyon, natanto ko na ang pagpapalit ng kapalaran ay hindi lamang isang kwento ng pagnanasa. Ito ay isang kwento ng pagtanggap sa mga bagay na hindi kontrolado. Ang twist sa aking kwento ay hindi ang bagong buhay na aking natamo, kundi ang responsibilidad na dala nito. Ang kapalaran ko ngayon ay hindi na lamang para sa akin, kundi para sa mga taong umaasa sa kwento ng aking bagong paglalakbay. Sa likod ng kanyang mga mata, nakita ko ang isang lihim na binubuksan sa bawat hakbang ko sa landas ng buwan. Ang misteryosong tagapangalaga ay may kwentong hindi pa natatapos at ako ay isang bahagi lamang ng mas malawak na paglalakbay na hindi ko pa lubusang nauunawaan. Sa ilalim ng mapang-akit na liwanag ng kabilugang buwan, nararamdaman kong ang hangin ay tila pumapaloob sa aking kaluluwa, bumubulong ng mga lihim na hindi ko mawari. Sa gitna ng kagubatang ito, kung saan ang mga dahon ay kumakaluskos sa bawat hakbang, nararamdaman kong may kakaibang puwersa na nag-uudyok sa akin na magpatuloy. Ako si Elian, isang manlalakbay na pinaglaruan ng tadhana. At sa gabing ito, ang aking pagkatao ay muling susubukin. Kasama ang misteryosong tagapangalaga na si Amara, na sa unang tingin ay tila isang ordinaryong nilalang lamang, ngunit sa bawat galaw ng kanyang mga mata
ay nag-uumapaw ang mga hiwagang nagbibigay ng di mailarawang kapangyarihan. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, nararamdaman kong may bahagi ng aking sarili na unti-unting nagkakabuo, na parang ang bawat hakbang ay isang piraso ng palaisipan na matagal ko nang hinahanap. Mahalaga ang gabing ito, Elian, wika ni Amara. Habang kami naglalakad sa landas ng kagubatang tila walang hanggan, ito ang gabi, kung kailan ang mga kapalaran ay maaaring magbago. Sinasabi mo bang maaaring magbago ang aming kapalaran? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan, ngunit may halong pag-asa. Ang mga salitang iyon ay tila tumimo sa akin, bumabalot sa aking isipan sa mga posibilidad na maaaring mangyari. Oo, sagot ni Amara, at sa kanyang mga mata na kumikislap ay naroroon ang katotohanan na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Ngunit kailangan mo munang makinig sa iyong puso. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa loob. Sa aming paglalakbay, narating namin ang isang maliit na clearing, kung saan ang ilaw ng buwan ay nagiging parang ilawan. Pinaliliwanag ang bawat sulok ng lugar. Sa gitna nito ay may isang matandang puno. Ang mga ugat nito ay nakabaon sa lupa tulad ng mga ugat ng isang sinaunang kasaysayan na matagal nang nalimot. Lumapit si Amara sa puno, at sa kanyang paghawak ay tila nagkaroon ng buhay ang paligid. Ang buntong hininga ng hangin ay tila umalulong sa akin, at ang mga dahon ay nagumpisang sumayaw sa ritmo ng isang hindi nakikitang musika. Ito ang puno ng mga kapalaran, sabi ni Amara, na ang boses ay nagiging bahagi ng hangin. Kung nais mong baguhin ang iyong kapalaran, kailangan mong ipakita ang iyong tunay na hangarin. Sa puntong iyon, ramdam ko ang bigat ng desisyon. Nais kong baguhin ang aking kapalaran, ngunit hindi ko alam kung ano ang aking tunay na hangarin. Sa loob ng ilang sandali, hinayaan kong pumasok sa aking isipan ang mga alaala ng nakaraan, ang mga pangarap na hindi natupad, at ang mga pag-asang tila napakalayo. Sa wakas, hinawakan ko ang puno at naramdaman ko ang kakaibang init na bumabalot sa akin. Sa sandaling iyon, ang aking isipan ay nagliwanag at nakita ko ang daan patungo sa aking hangarin. Hindi ito tungkol sa kung ano ang nais kong makamit, kundi tungkol sa kung sino ang nais kong maging. Habang unti-unting bumababa ang liwanag ng buwan, naramdaman kong ang kapalaran ko ay nagbabago. Ngunit sa likod ng aking isipan ay naroon ang pag-aalinlangan. Ang tanong, kung tama ba ang aking desisyon? At sa isang iglap, biglang nagbago ang lahat. Ang paligid ay tila umikot, at ang damdamin na bumabalot sa akin ay nagbago. Sa harap ko, si Amara ay nag-iba ng anyo. Ang kanyang mga mata ay naging tulad ng mga bituin na bumabagsak mula sa kalangitan. Elian, wika niya, na ang boses ay puno ng kakaibang tono. Sa gabing ito, hindi lang ikaw ang nagbago. Ako rin ay nagkaroon ng kapalarang hindi ko inaasahan. Sa kanyang mga kamay ay naroon ang isang sinaunang pergamino na tila puno ng mga lihim na hindi ko pa nababatid. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kilabot na bumalot sa akin sa pag-iisip na ang kapalarang aming pinili ay may kasamang panganib na hindi namin inaasahan. At sa huling iglap, bago tuluyang maglaho ang kabilugang buwan, narinig ko ang isang bulong mula sa hangin. Ang tunay na pagbabago ay hindi nagtatapos dito. Sa gabing iyon, sa gitna ng kagubatan, natuklasan kong ang kapalaran ay hindi lamang isang landas na tinatahak, kundi isang misteryosong puwersa na patuloy na gumagalaw, isang puwersang hindi namin lubos na maiintindihan. Mataas na ang buwan ng marating namin ni Kael, ang misteryosong tagapangalaga, ang kaitaasan ng bundok. Sa bawat hakbang, tila ba unti-unting humuhupa ang bigat ng aming mga daladalahan, ngunit sa likod ng aking isip ay ang mga katanungang hindi pa nasasagot.
Ano ang kahulugan ng lahat ng ito? Paano nga ba namin nagawang magpalit ng kapalaran sa gabing iyon ng kabilugan? Kyle, tanong ko habang kami nagpapahinga sa isang bangin na may tanawing tila iginuhit ng mga Diyos. Bakit mo nga ba ito ginagawa? Bakit mo hinayaan ang isang estranghero na makapasok sa iyong mundo? Tumingin siya sa akin, ang mga matay puno ng lihim na hindi maipaliwanag. May mga bagay na itinakda kahit hindi natin lubos na nauunawaan. Ang kabi ng kabilugan ay hindi lamang tungkol sa palitan ng kapalaran, kundi pati sa pagtuklas ng tunay na sarili. Bumalik sa akin ang mga alaala ng aming unang pagkikita. Isang estranghero ako sa kanyang mundo, ngunit sa kabila ng lahat, tinanggap niya ako ng walang pag-aalinlangan. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bahagi ng aking sarili na hindi ko pa nakikilala. Habang lumalalim ang gabi at ang mga bituin ay nagsimulang magsilabasan, nagpatuloy kami sa aming paglalakbay. Ang landas ay naging mas mahirap, ngunit sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang isang kakaibang lakas na tila ba nagmumula sa lupa, umaakyat sa aking mga paa at bumabalot sa aking buong pagkatao. Bigla niyang itinigil ang aming paglalakad. Narito na tayo, sabi niya. Tinuturo ang isang sinaunang altar na nakatayo sa gitna ng isang maliit na clearing. Ang mga batong bumubuo rito ay niluma na ng panahon, puno ng mga ukit na hindi ko mawari kung anong ibig sabihin. Anong lugar ito? Tanong ko, habang ang mga matay hindi mapakali sa kakaibang enerhiyang bumabalot sa kapaligiran. Ito ang altar ng mga kapalaran, sagot ni Kael. Dito nagaganap ang pagtanggap at pagpapalaya. Isang ritual na magbubukas ng tunay mong pagkatao. Lumapit ako sa altar habang siya'y nanatiling nakatayo sa likuran ko. Ang hangin ay tila umihip ng mas malamig at ang liwanag ng buwan ay nagbigay diin sa mga ukit ng altar. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang isang hindi maipaliwanag na pagyugyog sa kaibuturan ng aking pagkatao. Handa ka na bang malaman ang totoo? Tanong ni Kael, ang kanyang tinig ay puno ng kapayapaan. Hindi ko alam kung ano ang isasagot, ngunit ang puso ko'y tila nagsusumigaw ng pagnanais na malaman ang sagot. Tumango ako, at sa pagyuko ko sa altar ay tila may nagising na puwersa sa loob ko. Isang liwanag ang bumalot sa akin, at sa bawat paghinga ko'y naramdaman ko ang pag-alis ng bigat ng mga tanong at pagdududa. Sa isang iglap, nakita ko ang mga imahe ng aking mga nakaraang buhay. Ang bawat piraso ng alaala ay nagkuwento ng isang bahagi ng aking paglalakbay, ng mga desisyon at mga pagkakamali, ng mga tagumpay at kabiguan. Bawat imahe ay tila isang piraso ng palaisipan na bumubuo sa isang mas malawak na larawan. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, isang imahe ang natatangi. Isang batang lalaki na may mga mata ng isang manlalakbay, ngunit may mukha ng isang tagapangalaga. Ang batang iyon ay ako, ngunit hindi rin ako. Isang bahagi ng aking pagkatao na matagal nang nakatago, ngunit ngayon ay unti-unting lumilitaw. Sa muling pagdilat ng aking mga mata, naramdaman ko ang pagbabago sa aking loob. Ako'y hindi na ang parehong tao na nagsimula ng paglalakbay na ito. Ang aking puso'y puno ng pag-unawa at pagtanggap. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, biglang lumakas ang hangin. Ang mga puno sa paligid ay tila humuni ng isang sinaunang awit at si Kael ay lumapit sa akin. Ang mukha'y puno ng kaba at pag-asa. May paparating, sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng pangamba. Isang pagbabago na hindi pa natin nauunawaan. Bago ko pa man maitanong kung ano ang kanyang ibig sabihin, isang liwanag ang bumalot sa buong kagubatan. Ang mga bituin sa langit ay tila sumayaw, at ang lupa sa ilalim ng aming mga paa ay tila umuga. Sa mga sandaling iyon, naisip ko
na ang aming paglalakbay ay hindi patapos. Isang bagong kabanata ang magbubukas, puno ng mga bagong pagsubok at pagkakataon. Ngunit hindi ko alam kung handa ba kami ni Kael sa mga susunod na mangyayari. Dito nagtapos ang bahagi, ngunit ang puso ko'y puno ng umaapaw na kuryusidad at pag-asam sa susunod na yugto ng aming kwento.